Yun lamang. Doktora, sa kaso pong ito ni Marlon, bukod po sa counseling na pwede nating itulong sa kanya, ano pa ho yung ibang pwedeng gawin para matulungan din po natin siya na mabago itong ginagawa po niyang ito? Una, maganda yung prognosis na maganda ang pwedeng mangyari kay Marlon. Kasi una, inamin na niya na talagang ito ay nangyayari. At ikalawa, sabi niya na ready siyang gumawa ng anong kahit kailangan gawin para gumaling siya. Isa pang maganda, because it's all related, is handa raw siya at gusto sana niyang humingi ng patawad sa nasaktan niya. At mabuti rin ito kasi hindi lang kumukuha ng responsibilidad, pero parang nagiging humble. Kasi yun ang kailangan, at kung magse-therapy siya, kailangan malaman niya na, oo nga, meron akong pagkakamali, pero handa akong matuto, handa akong malaman ano ang magagawa ko para maiwasan ito. It needs a lot of humility. Palagay ko, klarong-klaro, hindi siya kleptomaniac. Doon ho pag kleptomaniac na sakit, meron hong mga gamot na parang nakakatulong, hindi 100%. Pero si Marlon, it looks behavioral. Behavioral. Kaya, So yun behavioral. po pinagkaiba nun? Opo. Kasi ho yung kleptomaniac, kumukuha lang kasi kasiyahan niya eh. Hindi niya kailangan. Pero yung kung may iniisip, may pangangailangan o pinagbibili, ibig sabihin yung value ng ninakawan ang mahalaga. And usually that is behavioral, you know. Salamat po, Doc Margie. Father, makakatulong po kaya kay Marlon kung isasama po natin siya sa isang retreat, siguro po? O isang Opo. recollection? Opo, pwede siyang unang-una, one-on-one muna sa isang spiritual counselor upang mabuksan po niya dahil kanina tinanong ko siya, nagsisimba naman siya eh. At yung din po ang pinapayo sa kanya ng kanyang lola na palaging magsimba tuwing linggo. Ang problema lang ay hindi po nag-sink in. Ang lahat na sinabi niya at ang kanyang naranasan sa loob ng simbahan ay hindi po niya naisabuhay. Hindi niya na-translate sa kanyang sarili. Kaya po, hindi niya naunawaan kung ano ba ang dumarating sa kanya, ano ba ang bumubulong sa kanya, kung ito ba ay mabuti o hindi. Pero nang tanungin po siya ni attorney, ano ba ang mabuti? Ano ba ang masama? Doon po nag-umpisa na lumitaw na po ang sinasabi nating spiritual value dahil inamin din po. Pero ngayon, magandang positibong indikasyon na nalaman mo na kung ano ang tama, kung ano ang mali. Thank you po sa ating trio tagapayo. Nay, ngayon pong nagawa pong aminin na ni Marlon ang katotohanan. At kami naman po ay natutuwa sa kanya dahil nagawa po niyang magkaroon ng lakas ng loob na aminin na ang katotohanan at yung kagustuhan niya na ito ay mabago na at maiayos at maitama po. Kailangan po talaga ng suporta ni Marlon. At kami po dito sa face-to-face, Lola, tutulungan po namin si Marlon. Ito pong ginawa niyang pag-amin na ito na problema nga po niya, tutulungan po namin siya na maidala po sa Clinic of the Holy Spirit para magkaroon po ng programa na matulungan po siya na maitama po yung kanya pong problema sa pagkuha po ng gamit ng ibang tao. Kasi baka ko, para ka kung mabago yung isip ba na hindi nagagawa ng hindi maganda. Ang isipin niya yung ikabubuti niya. Dahil hindi siya nagiging bata, tumatanda na siya. Marlon, mahalaga ang sinabi na yun ni Lola na ikaw ay tumatanda, so kailangan mo talagang tulungan ang iyong sarili na maitama na yun at mabago. Siguro ngayong napag-usapan na natin at nagawa mo ng aminin, nagkaroon ka na ng lakas ng loob,
siguro magandang kunin mo na rin ang pagkakataon na ito na makahingi ka ng tawad sa mga taong nagawan mo ng mga bagay na ganon. Hindi na po. Huwag ka ng tawad. Yeah. Sa akin, huwag mo na ulitin. Sabi mo tao na, huwag mo na gawin yun. Lalo kay Lola. Hindi. Mapagbabayad ka. Marlon, handa ka na ba na magbago at ayusin? Handa na po. Ha? Handa na po. Okay. So hangad namin na maging maayos ang buhay mo na sana, Dodong Ryan, suportahan niyo siya at ganun din kay Aling Sharina at kay Jenny. Maraming salamat sa tiwalang binigay ninyo sa aming programa. Aminan na po tayo mga kapatid, maraming aral po tayong natutunan ngayon sa ating issue. Marami po sa atin ang napakadaling humusga. Minsan may naririnig lang tayong kwento ay agad na tayong nagbibigay ng ating mga komento kahit hindi natin alam ang totoong pangyayari. Kaya sana, huwag tayong basta-basta nagkukundina, lalo na kung hindi naman natin alam ang pinagdaraanan ng iba. Panawagan din po namin sa face-to-face para sa mga kapitbahay po ni na Marlon. Huwag po sana nating husgahan si Marlon. Bagkus, tulungan po natin siya, suportahan natin siya tungo po sa layunin niyang pagbabago. Bigyan po sana natin siya ng isa pang pagkakataong mabuhay po ng maayos at masaya. At para po sa ating face-to-face, heart-to-heart thought for the day, kundinahin ang kasalanan, huwag ang nagkasala. Salamat sa inyong lahat mga kapatid. Sa iyo din, Hans Mortel. Thank you, Dance Squad. Sa iyo, B1 at B2. Sa ating pong mahal na trio, Tagapayo. At ang ating mga sausawero at sausawera sa studio. Sa ating mga bisitang nagtiwala po at nagbahagi ng kanilang tunay at totoong kwento ng buhay. Sa lahat po ng ating mga sausawero at sausawera online worldwide, salamat po sa inyong suporta. Ako pa rin po ang inyong pambansang kapitana, ang inyong Chang Ami, na laging nagpapaalala ang problema pwede mong tawanan. Pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan. Para po sa inyo to mga kapatid. Ngayong Lunes, You and me against the world. kinalaban ng sariling pamilya, pinili ang kinakasama. Kaming dalawa, pinagtulungan namin niya. Ako lang nagpalaay sa kanya. Bakit hindi niya tinapon yung mga damit ng kanila? Bakit mo nagawang palayasin ang sarili mong ina sa sarili niyang bahay? Ang jowa, Papa, papakain, pabahay, pa-something-something. mayroon daw iba, ngunit ipinagtatanggol pa rin niya. Sabi niya, pinahiram ko pa nga ng yung kasi nabasa. Nagawa niyo nga siya kasi ng kwento sa akin. Hindi ako bulag, malinaw pang mata ko. Paano kung may ebidensya si Mama? Mamay mo, sasabot lang yan dyan. Makisawsaw na sa Love Week Special ng Face to Face. Ngayong Lunes, 10:30 a.m. Dito lang sa TV